Sa isang rural na barangay sa Porac, Pampanga, nakilala din dahil sa mga agrikultura, pag-aalaga ng mga hayop at ekoturismo nito. Nagsisilbi itong gateway sa mga natural na lugar tulad ng Mount Borondon, na isang tanyag na destinasyon sa hiking, na nagtatampok ng mga malalawak na tanawin ng Bataan, Pampanga at Zambales. At isa itong makulay na lugar na tahanan ng lokal na komunidad ng Aita na matatagpuan sa Barangay Camyas, Porac, Pampanga. At sa video na ito, meron tayong pupuntahan na bagong view deck na pinapasyalan ng mga turista maliban sa Mount Borondon. At ipapakita ko sa inyo ang ruta papunta dito. Grabe, ang ganda. Solo natin tong ruta. At ang mga naggagandahang mga kabundukan na nakapalibot sa lugar na ito. So tara, umpisa na natin ang solo travel adventure. Okay, good morning ulit sa inyo mga kabalen. At welcome ulit sa panibagong motorcycle adventure. Muli tayo magbabalik dito sa may bayan ng Porac, Pampanga. At muli natin bibisitahin itong mga nagagandahang mga bundok dito sa may Barangay Camyas na parte mismo ng Porac, Pampanga. At meron tayong pupuntahan na bagong view deck dito mismo sa may Camyas. At titingnan natin kung gaano kaganda, kung ano mga tanawin na ating mga makikita pagdating doon sa may bagong view deck dito sa may Camyas, Porac. Okay, mula dito sa may Manibog, Porac, Pampanga is meron itong 49 minutes and 21 kilometers bago natin tuluyan marating yung Camyas view deck. At yung time check natin ngayon is 6:42 na ng umaga. So babaybayin lang natin itong kahabaan nitong Porac Road hanggang marating natin yung Barangay Carantas yata yun. So since na weekdays ngayon, dito na tayo dadaan sa may bypass road. Kakaliwa tayo dito. Hindi na tayo dediretso ng Barangay Cangatba, Porac, Pampanga, para hindi na tayo matraffic dun sa may pinakabayan. Dito dire-diretso na lang. Misery is a showy state of bad company. Dati napakapangit nitong kalsada na to. Tsaka ano lang siya, 2 lanes lang. Ngayon naging malapad na. Dati kasi bitak-bitak ito. Wala masyadong mga dumadaan, puro truck lang. Tapos ito na yata yung bagong munisipyo ng Porac, Pampanga. Napakalaki. Pagdating dito sa may intersection ng Babusakan, Porac, Pampanga, nagpasya na muna akong kumain ng agahan dahil alam ko ay matarik-tarik yung bundok na akyatin natin mamaya pagdating sa may Camyas, Porac, Pampanga. So tapos lang natin mag-almusal dito sa may intersection. So tuloy na natin yung ride natin. So maaga na akong kumain since na sigurado is napakainit na kapag aakyat tayo ng Mount Borondon. Kaya kinailangan natin kumarga para may lakas tayo sa pag-akyat ng bundok. Kasi nasa halos 15 to 30 minutes yung akyatin bago natin marating yung Mount Borondon. At saka napakainit na, 7:30 na ng umaga. Late na tayo ride out Dala-dala ko naman itong Camelback Chase natin na hydration backpack from Camelback. Kaya hindi tayo mauuhaw pagdating at pag-akyat natin ng bundok. Napakalaking tulong ng ganitong mga hydration backpack para hindi tayo matuyuan tsaka ma-dehydrate. So kumaliwa tayo dito. Dito na tayo ulit sa may Porac, Dinalupihan Road. So baybayin lang natin to hanggang makarating tayo ng Calantas, Porac, Pampanga. Bali itong papunta sa may Camyas or dun sa may Mount Borondon. Meron itong dalawang ruta papunta or papasok mismo sa may Barangay Camyas.
So pagdating natin dito sa may Barangay Planas, Porac, Pampanga, ito yung isang ruta na pwede ninyong daanan. Ayan, kakanan kayo dito sa may gas station na to. Ayan, papasok kayo dyan. So kung mahilig kayo sa mga off-road adventure, perfect yung ruta na yan para daanan. Kasi mas mahaba yung off-road dyan, tsaka mas malalaki yung mga bato mula dyan sa may Barangay Planas papunta ng Camyas, Porac, Pampanga. So tayo naman, since na galing na tayo dyan at nung unang beses tayo nagpunta na nakamotor is dyan tayo duman sa may Planas, dadaanan naman natin ngayon itong isang ruta dito sa may Calantas. Sementado ito, mas maayos itong ruta kumpara dun sa may Planas. So mas maikli yung off-road section dito. Bali meron tayong dadaanan na bypass road at yung dulo nun sa may Barangay Camyas, Porac, Pampanga na, which is kokonti na lang at mas smooth na yung mga off-road na inyong mga pagdadaanan. Ayan, so kakanan na tayo dito. Ayan, signage dito. Ayan, welcome to Barangay Calantas. So, sundan nyo lang yung Google Maps, wala naman kayong kaligaw. Kasi tuturo naman ni Google Maps yung tamang daan. So, pinaka-safe way yung via Calantas na dinadaanan natin ngayon. Ayan yung mga bundok, ang gaganda. Grabe. At ang init na. Bali, baybayin lang natin itong sementadong kalsada. Huwag kayong papasok sa mga trail. Basta pagpasok nyo ng Barangay Calantas, baybayin nyo lang itong sementadong kalsada hanggang makarating kayo dun sa may ilalim ng SCTEX. Tapos sa may pinakadulo nun, yun na yung papunta ng Barangay Camyas mismo. Or actually parang Barangay Camyas na yun. Basta main road lang talaga, itong sementado lang daanan nyo. Ayan, so mula dito sa may dinadaanan natin ngayon is meron na lang tayong 21 minutes na travel time at 7.9 kilometers na lang mararating na natin itong Barangay Camyas. Hindi ako nakapagpalipad ng drone dito. Wala pala akong data. Kasi malapit siyang base airbase dito. Kailangan mo munang i-authorize yung drone mo para makapagpalipad ka. Kailangan mo muna siyang i-register. Eh nagkataon, wala pala akong data connection. Sayang pa naman, gaganda pa naman sana ng view dito. Para may pakita ko sana sa inyo yung mga tanawin, mga aerial shots. Wow, mahamog sa mga bundok ngayon eh, no? Kahit na trick na yung araw, di pa sila ganong kita. Ganda, grabe. Ayan yung SCTEX, may mga dumadaan doon sa may gitna. Ayan, oh. Papuntang Subic, tsaka Tarlac. Grabe, ang ganda. Solo natin tong ruta, oh. Yan, tapos ito, dadaan na tayo sa may pinakailalim mismo ng SCTEX. Ayan yung mga sasakyan, no, na dumadaan. Ano mga puno ito, no? Ang dami nila, oh, magkakamukha. Ago tree ba yung mga to? Ewan ko, ano ba mga puno to? Eucalyptus? Hindi ko alam. Ang dami nila, oh. Ano to mga binibilad nila, no? Ano kaya yan? Ituan nga natin. Ano ba yung mga to? Eto, oh. Ano to? Parang semento. Ewan ko, ano ba kayo mga yan, no? Ang dami, oh. Mahaba, hanggang dun pa. Yung mga bundok. Yung bundok na yun, yun yung aakitin natin. Ay, ito, magtanong tayo kila kuya. Kuya, pwede magtanong? Ano po yung mga yan? Kamuting kahoy, sir. Kamuting kahoy. Ano pong gagawin sa mga yan? Bali, ginagawa ko siyang feeds. Nahalo. Feeds. Patuka, ganon. Opo, mga sir. Kala ko semento. Sige po, salamat.
Gano'n po katagal binibilad dyan? Sa init po ng panahon, 3 days na. 3 days, no? Pero pag di masyado, mga 5 siguro. Sige po kuya, salamat. Kamuting kahoy para yung mga to. Inahalo daw para sa paggawa ng mga feeds or patuka. Ayan. Buti meron tayo na pagtanungan eh. Nagkaroon tayo ng idea kung ano itong mga binibilad nila dito sa may gilid ng kalisada. Haba, hanggang doon pa. Ayun, hanggang doon sa dulo. Ito ba yung mga parang kasaba eh, no? Kamuting kahoy. Ayan yun, yung tanim na yan sa gilid. Ayan, pati ito sa kabila. Ito, mga bagong tanim na lang yung mga to kasi ito, na-harvest na yung mga to, yung mga nakabilad na eh. Tapos dito sa may kaliwa natin, itong bundok na to, meron mga tanim na mga saging, ayan no, sa gilid ng bundok. Tapos yung pupuntahan pala natin, ito yung Mount Barondon. Itong nasa gitna. Tapos pag nandun tayo sa may pinakitaas, ito yung bundok na matatanaw natin. Nangangamoy yung mga kamote. Ayan, malapit na tayo sa dulo. Ayan. Ayan, so ito na yung pinakadulo nitong bypass road mula dun sa may barangay Calantas. Ayan. So ipapakita ko lang sa inyo itong kaliwa. Ito yung manggagaling ng barangay Planas. Ang lapad na niya ngayon, no? Parang Gendrider. So mahaba yung trail niyan. Morning po. So kakaliwa tayo dito papunta ng Kamyas. Dito off-road na yung dadaanan natin. Dati napakahirap nitong rutang ito. Ano siya, puro buhangin. Tagal lumulubog yung mga gulong namin sa mga buhanginan. Ngayon wala na. Halos patag na lang. Compact na yung trail. Dati kasi makikita mo kaagad na makapal yung mga buhangin. Ngayon may mga halong bato na oh. Ayan, ito na yung barangay Kamyas. Ang barangay Kamyas ay isang rural residential barangay sa Porac, Pampanga na may populasyon na 2,431 noong 2020 census. Makasaysayan na apektuhan ng pagsabog ng Mount Pinatubo noong taon 1991. Ito ay muling itinayo sa isang komunidad na may mga aktibidad sa agrikultura, paghahayupan, maliliit na industriya at ecotourism spot tulad ng Mount Kintong at Mount Barondon. Kilala ang Kamyas sa populasyon nitong Mag-Indi Aita, isang pangunahing lugar na sakop ng 18,660 hektaryang ancestral domain title. Ayan, so mula doon sa may kanto na kinaliwaan natin kanina, doon sa may dulo ng bypass road, ito na yung barangay Kamyas, Porac, Pampanga. Dito, yung mga naninirahan dito is majority mga katutubo na, mga kapatid nating mga Aita. Baka simple na mga pamumuhay nila dito. So mula dito, meron tayong mga madadaanan na eskwelahan ng Kamyas. On and off-road yan na madadaanan natin dito. Tapos ito, magiging semento ulit. At madadaanan natin dito yung mga covered court, mga simbahan. Ayan. Ito may church dito. And off-road ulit. Tapos ito yung mga paaralan nila. Ayan. Ito yung Kamyas Resettlement Elementary School. Ayan. Bagong pintura siya ngayon, ganda na. Ayan, so mula dito magiging semento na. Nasemento na pala tong parte na to. Dati off-road pa to, hanggang bago doon sa may paakyat ng Kamyas Resettlement. Ganda ng mga bundok oh. Mahaba-haba na rin pa rin nasisementohan dito. Dati dito pa banda yung semento, pandulo. Ayan, dyan pa lang yung semento nun. Tapos dito, simula dito, ito na yung paakyat ng Kamyas. At least, di ba, mahaba na yung mga sementadong parte ng mga kalsada nila dito. Mula dito sa may unang paakyat,
una natin maabutan itong bagong view deck dito sa may Kamyas. So ating alamin pagdating natin doon kung anong pangalan nitong view deck na bagong itinayo dito ngayon. Ito na yung bagong view deck na sinasabi ko na ating pupuntahan. Yan, medyo may katarikan nga lang yung paakyat. Mukhang dito na lang natin iwan si Osang. Kasi ito yung designated parking area nila. Ayan, so mula dito sa may parking area, mayroong signage. Yung parking rates nila sa sasakyan, 4 wheels is 40 pesos. Sa tricycle is 30 pesos. And dito sa mga motorsiklo is 20 pesos. So, iwan na natin si Osang dito. Ayan. Sayang, gusto ko pa naman iakyat si Osang dun, no? So, dito lang yung designated parking area. Kayang-kaya naman sana akyatin ni Osang to. Ayun. So, iwan na natin si Osang dito. Nakapagbayad na ako ng 20 pesos na parking fee dun sa bata. Tapos, sabi nung bata na saan ako nagbayad ng parking fee is meron pa daw na separate na bayad dito sa may view deck. So, ito yung mga akyatin natin papunta doon sa may view deck. So, itong bundok na to, ito, welcome to Mount Kintong View Deck. Ayan. Kini Kapapaynawa. Ayan. Tapos may entrance fee na 20 pesos. At pwede mag-overnight, 500 pesos. And then meron din silang telescope, 10 pesos. Ganda ng mga tanawin dito. Tapos meron pang parang view deck din, no? Akitin natin mamaya. Ayan si Nanay Ellie. Bali, sa kanya tayo nagbayad ng entrance fee na 20 pesos. Bali, kayo po yung may-ari nitong lupa. Hanggang saan po ba itong lupa ninyo? Pwedeng umakyat doon. Ano po meron doon sa may taas? Parang view deck din, ganun. Oh, view deck din. Pero walang kasi bundok. Overlooking lang po siya. Gano'n na po katagal tong view deck na to, Nay? 6 na taon na. Kasi madalas ako pumupunta doon sa may Barangdon. Kasi 6 na taon, bali nag-start siya, 3 taon na ngayon. Pero matagal na kayo dito, no? Matagal na. Sige po. Tapos dito meron silang tindahan kung gusto ninyong magmerienda. Ayan, meron kayo mabibilhan na mga makakain, mga dilata, mga inumin, mga puto, mga noodles, chichirya, tsaka mga condiments na kakailangan ninyo sakali mag-overnight kayo dito. Ilan po pwede mag-overnight dito? Gano'ng kadaming tao? Kahit ilan sila. Kahit ilan naman po. Paano po ba magpa-reserve na kung gusto nila mag-overnight? Darating sila dyan. Na maaga, kahit di na tumawag, ganun. Walk-in lang po, ano? Sige. Ayan, so nakapagbayad na tayo ng entrance fee kay Nanay Ellie. Ayun, so sabi ni Nanay, kung gusto niyo mag-overnight dito sa may Mount Kintong, dito sa may Kamyas, pwede naman daw mag-walk-in, pasagahan lang daw kung gusto niyo mag-overnight dito. Ayun, so ito yung spot na pwedeng pag-pitchan ng mga tent. Ewan ko kung meron pang spot doon mamaya. Tingnan na lang natin. So akit tayo dito. Meron silang itinayo dito na view deck na tambayan. Ang ganda ng view dito sa itaas. Wow. Ayan, so mula dito sa may itaas, matatanaw natin itong pamosong Palakol River. Ayan, sa ilalim. May kubo pa doon, no? Mukhang pwedeng maligo doon, no? Sa ibaba. Kaso kailangan mo pang mag-trek pababa nitong ilog mula dito sa may taas. Ayan, ang ganda. Tapos ito yung Mount Barondon dito sa may pinakadulo pa yun. Try natin yung makyat doon mamaya kung ano meron doon sa may tuktok. Pero dito pa lang is napakaganda na. Kahit di na tayo pumunta na Mount Barondon. Maganda na yung tanawin dito. May mga trail pa doon, no? Sa mga gilid ng bundok. Ewan ko kung saan papunta yung mga yan. Palagay ko, hindi ko na kailangan pumunta ng Mount Barondon since na may vlog naman tayo doon. I-focus na lang natin itong video natin dito sa may Mount Kintong View Deck dito sa may Kamyas, Porac, Pampanga. So, papakita ko sa inyo yung mga view, mga pwedeng makita dito sa may view deck, dito sa may Mount Kintong, at dun sa may taas, sakit tayo mamaya. Paliparan muna natin ang drone dito sa may unang view deck na meron sila. Ganda pa rin, no? Ganda ng tanawin. Ganda ng mga bundok.
Okay, so tapos na tayo dito sa may unang view deck, dito sa may Mount Kintong. Samantalahin na natin yung pagkakataon habang hindi masyadong tirik yung sikat ng araw, is akitin na natin itong isa pang view deck na meron sila dito. Ayan, so meron paakyat dito. Ayan, magte-trek tayo or parang mag-hiking tayo, paakyat. Tapos dito matatanaw na natin yung mga dinaanan natin kanina nung papunta pa lang tayo dito. Ayan, oh. Tapos dito meron pang mesa. Ayan, kung gusto niyo mag-almusal habang pinapanood itong mga magagandang view. So, akit na tayo habang wala yung araw. So, opportunity nito para akitin natin to kasi medyo may katarikan talaga siya, oh. Paakyat. Tingnan natin kung ano meron dito sa may pinakaitaas. Ito yung nakikita ko kanina, parang sabi ko parang may kalsada sa itaas. Ito pala yun. Medyo ingat na lang sa pag-akyat dito. Sis na may katarikan at panigurado, madulas. Tansya ko nasa 200 meters din itong haba, itong paakyat. Di pa tayo nangangalahati, nihingal na nga tayo. Pag ganito, dahan-dahan lang, huwag niyang bibiglayin. Ito na view. Lapit na, mga 20 meters. Hingal. Ito mas matarik to, tarik ko mamayang pababa, hirap na ito. Grabe ang tarik. Maganda maglagay silang parang sandbag para magsilbing hagdan. Grabe, hingal ka. Konti na lang. Nandun na tayo. Taas na natin. Maganda pa ng mga bundok dito sa may tapat natin, no? Grabe, sumikat na yung araw. Ang init. Mukhang di na pwedeng akitin to. Luma na. Tignan yung mga bundok na nandito sa mga paligid natin, no? Napakadami. Tapos parang pwede pa tayong umakyat doon, no? Tingnan natin. Mukhang mas matarik. Nga lang, daming basura. Iipon yung mga bote, oh. Tarik yun. Pwede kaya tayong umakyat dyan. Baka walang hawakan, eh. Grabe. Napakainit. Halos 9 na siguro. Kaya ang init na. Mukhang maganda pumunta dito pa sunset. Doon yung sunset. Sigurado naaninagan yung mga bundok. Grabe, ang tarik naman. Tayo muna tayo. Ganda ng view. Grabe. Grabe, hingal ko. Hinit pa. Kailangan natin marating yung pinatuktok. Feeling ko mas maganda yung tanawin pagdating natin dun sa itaas. Tuloy na natin habang nandito tayo. Kaso ang tarik pala ng pinakadulo. Paano tayo akit doon? Grabe, loose sand na, loose dirt. Grabe itong anggulo nitong paakyat. Mala Michael Jackson na ako habang umakyat. Sobrang tarik. Eto na, narating na natin yung tuktok. Problema na lang mamaya yung papaba. Wow, ganda. Grabe, worth it naman pala. Napakaganda. Ito yung Mount Borondon. Ayun, yung inakit natin dati, malaking bato. Tapos nandito tayo sa may Mount Kintong. Dito din sa may Kamyas. May trail pa dito. Paakyat doon. Pero dito na lang tayo. Mas maganda dito. Grabe, hingal. Ayun, grabe. Kanina pa ako dito sa may itaas. Kahit na nakabilad ako dito, mas pinili ko manatili para yun nga, embrace ko itong mga kabundukan na nandito sa may kapaligiran natin, na nakapalibot sa atin.
Grabe, iba yung gamot na naidudulot ng mga ganitong mga klaseng mga nature spot. Siguradong magagamot lahat ng mga stress mo, mawawala, mabubura lahat ng mga dinadala mo pag nandito ka sa mga ganitong klaseng lugar. Iba talaga pag ganitong mga lugar ang inyong mga pinuntahan kumpara dun sa mga established na lugar. Mas pinipili kong puntahan itong mga ganito na raw, wala mga nakatayong mga establishments, tapos tahimik, walang mga ingay na mga sasakyan. Grabe, napakaganda, sobrang worth it. Kahit na ang hirap niyang puntahan, lalo na itong paakyat, hiningal talaga ako dyan. Pero pinilit ko makarating dito sa may pinakadulo dahil alam ko napakaganda ng mga tanawin na sasalubong sa akin, lalo na itong mga kabundukan dito sa ating likuran. Hindi ako nagsisi na umakyat ako dito. Sobrang worth it. Napawi lahat ng stress na dinadala sa pang-araw-araw. Ganda.